kayang-kaya mo mag-drawing ng night sky. Magandang araw. Ako si Kuya Paeng at welcome sa Pinoy Art Therapy. Siguro isa sa mga pwede nating pag-aralan tungkol sa pagdodrawing ng sky or ng night sky ay yung vanishing point. No? So yung vanishing point, ito yung bahagi ng canvas natin kung saan lahat ng bagay na dinodrawing natin ay doon yung direction o doon papunta. No? At habang papunta sila doon, ay papalit sila ng papalit. No? So nagsisignify yon na malayo sila. No? So in this case, yung vanishing point natin ay nasa horizon sa gitna. No? Nakita natin doon sa mga ulap kanina. No? So itatry nating i-simulate yon sa pagdodrawing natin ng night sky para lang mas may konting aesthetic, mas may konting forma yung dinodrawing natin. No? So, ang ginawa ko dito parang 3 linya siya ng mga ulap. No? So, ito yung mga guide lang muna natin. No? Yun nga, mas malaki siya habang malayo siya dun sa vanishing point. So, yung mga arc na dinodrawing ko ay malalaki. Pero pag malapit na siya sa vanishing point, yung mga arcs or yung mga spheres ay lumiliit. No? At paparami ng paparami kasi mas magkakatabi na sila. So, pag dinodrawing ko siya, mayroong mga arc na magkakapatong, no? May 3 arc na magkakadikit, at hindi kailangan sundin mo yung linya. No? Mas organic yung shape, mas maganda. Lumiliko, nag-spiral, yung mga ganun. No? So, after kong i-drawing yung outline, dinrawing ko rin yung mga posibleng mga sphere or mga shapes sa loob ng ulap, no? So, sa loob ng cloud. At hindi kailangang tapusin, no? Hindi kailangang isara lahat ng outline, pwedeng iwan siya na nakabukas, no? Basta ang punto dito, mas konti, mas malaki sa taas, at habang papunta sa vanishing point ay mas lumiliit at mas dumadami. Ang shading na ginagamit ko dito ay yung contour shading lang, no? So, isang direction lang siya, puro pa-diagonal pababa, no? At hindi ko sinishade lahat ng bahagi ng ulap o lahat ng sphere, no? Pinipili ko lang yung mga posibleng bahagi ng ulap na nakalubog. So, yun yung sinisignify niya, no? Kaya siya yung sinishade ko, ibig sabihin, hindi siya natatamaan ng sinag ng buwan dahil nakalubog siya. No? At mas maganda kung continuous. Hindi, ibig sabihin, binubuo ko yung mga streaks ng cloud, no? So, tinatapos ko siya. Para makita natin, yung buong part na yon ay nakalubog, no? So, in-identify ko kung saan ko ilalagay yung buwan. So, ano lang siya, bilog lang, no? At ngayon, ito na yung medyo matagal na part, no? Kasi, kukulayan mo ng itim yung gitna ng mga ulap at yung gitna ng ulap tsaka ng bundok. So, nung dinodrawing ko to sa papel, gumamit ako ng pentel pen para mas mabilis, no? So, parang ganun din yung nire-recreate natin dito sa digital art, no? Ang advantage sa digital art, meron siyang bucket tool. So, parang gagamitin mo lang yung bucket tool, ma-fill na yung buong part na yun, no? Pero after that, i-check mo lang kung may mga lumagpas ba, no? So, actually, ito yung maganda sa pagdodrawing ng mga landscape, no? May mga parts na para kang coloring book talaga, no? Tinitingnan mo kung lumagpas ka ba, gano'n, no? So, nakaka-relax siya kasi kahit na may mga panahon na tinatamad ka or kahit may mga panahon na iba iniisip mo, no? Pero dahil yung gawain na to ay parang very simple task. Magkukulay ka lang at sisiguraduhin mo lang na hindi lumalagpas dun sa linya. Nakaka-relax siya, no? So, meron kang mga calming effect yung pagdodrawing. Yun, meron din siyang mga repetitive movements, kaya nakaka-relax siya. So, eventually, makikita mo na nabubuo yung buong canvas o nabubuo yung gusto mong goal na ma-achieve sa pagdodrawing, no?
So, matapos mong kulayan yung sky, lalagyan mo na ng mga stars. So, ang ginamit ko nung sa pen and ink ay yung ballpen na kulay white yung tinta. Pero this time, sa digital art, kumbaga parang binubura mo yung mga na-paint mo. No? So, yan. Ang rule lang dito ay mas malalaki yung mga stars sa taas kasi nga mas malapit sila sa atin. At papunta sa vanishing point, ibig sabihin doon sa baba, mas malilit sila at mas marami. So ito, yun lang yung goal ko na maituro ngayon, yung night sky, no? Pero ide-demonstrate natin ngayon kung ano yung itsura niya kapag sa landscape mo siya dinrawing, no? So usually sa horizon merong bundok, no? So naglagay lang ako ng bundok dyan at kinulayan ko ngayon yung bundok. So yung isa sa mga technique para magmukhang realistic yung bundok sa malayo ay yung mas malapit sa atin na bundok, kailangan mas dark siya kaysa doon sa mas malayo. So yung bundok na nasa kaliwa, ang ikinulay ko sa kanya ay lighter para ma-signify na mas malayo siya at nasa likod siya ng kabilang bundok. So dito, hindi ko na siya ginagawang pen and ink na style, no? Mas ginawa ko munang digital para lang ma-demonstrate natin kung saan natin ipopwesto yung mga objects kapag gagawa tayo ng landscape, no? Pero mamaya papakita ko sa inyo yung ano yung itsura kapag pen and ink yung ginamit mo, no? So yung isa sa ating final output kapag pen and ink. So ang rule naman kapag vanishing point ay nasa taas siya, no? Hindi siya kagaya kanina na nasa horizon siya, no? So this time, pag tiningnan natin yung mga damo tsaka yung mga towers at yung mga walls, makikita natin na yung vanishing point this time ay papunta sa taas, sa gitna, no? So yung mga idodrawing natin ng mga kasunod, yung mga puno, damo, dahon, mga bato, no? Ay ganun yung magiging general direction nila. So again, hindi ko na muna siya ginawang pen and ink na style. Mas ginamit ko muna yung digital art para lang may demo natin kung saan natin ilalagay. So dito naglagay ako ng parang puno na kakaunti na lang yung dahon. At puro na siya mga dead branches, no? And yun nga, pag mas malapit sa atin, mas dark. So ginawa ko medyo dark yung lupa, no? At naglagay ako ng mga bagay na nasa foreground. Ibig sabihin yung mga bagay na malapit sa camera. So naglagay ako ng mga damo tsaka mga dahon, no? So ayun, napag-usapan na natin kung paano mag-drawing ng dahon sa mga previous video. So paki-check na lang yung mga videos na yan para matuto tayo ng iba't ibang mga elements na pwede nating ilagay sa isang landscape. So ayan, meron na tayong realistic na landscape, no? At ganito yung magiging itsura niya kapag pen and ink. So nga pala, don't forget to like and subscribe.